na dapat talaga is ang religion ay hindi nakikialam. Yung hindi sila pumapasok sa politika. Isa na dyan si Marcoleta. Hinayaan nyo na makapasok si Marcoleta sa politika. Dahil hindi naman talaga siya INC. Oh, yun. Hindi naman talaga INC si Marcoleta. Ang kasunod na sasabihin dito ni Mami Pebbles ay... Yun yung katotohanan. Katoliko siya. Kaya king ina mo, Marcoleta, katoliko ka na nagpapagamit sa iglesia ni Cristo. Okay. Yun yung katotohanan. Hindi si Eduardo ang amo mo. Ang amo mo ay... Bakit ganun? Ano po? Para makuha yung black voting lagi kapag siya ay kakandidato. Sabi dito ni Rogelio Ayento, totoo yan Mark, dito sa amin may kasama ako sa trabaho na INC. Nagtaka ako, civilian siya pero may baril na dala. Lagi kung pumapasok sa trabaho, miyembro pala. No, oy, merong ganun talaga ang INC? Death Squad? Parang parehas nung Davao, Death Squad? Grabe ha? Parang, okay, tuloy natin. si Glicerio Santos na namatay nung pandemic. Siya yung amo mo. Kinuha kanyang dami sa lahat ng business niya. Yung Bakit si Leylesta, hindi na natin mabasa yung comment, hindi na nag-comment. Ayan, mukhang INC si Leylesta eh. Stronghold Company, imbestigahan nyo yan. Yung Maligaya Development Corporation, imbestigahan nyo kung sino ang totoong may-ari niyan. Yan ay INC. Connected po ang INC dyan. Kaya yung sinasabi ni Mandalulong pangit na mukhang hippopotamus, ako ang kalabanin mo, sige. Hippopotamus, di ba lukot din ang mukha nun? O tapos, bakit puro lukot yung mga mukha nila? Ano? Tayo yung maglaban. Hindi totoo yung sinasabi mo, nagpapasukin ng military, yung sentral. Kasi unang-una, pwede silang makipag-usap na maayos na baka pwede po kaming makapasok sa simbahan nyo at mag-imbestiga kasi may mga nakakarating na balita na nandito daw si Bantag at nandito daw tinago nyo raw dito si Bato. Pwede naman yun eh. Kung maayos ang sentral at wala kayong ginagawang masama ang INC, bakit hindi nyo? Si Bantag, ang tagal na hong nagtatago, mga kababayan. Si Bato, bago lumabas sa Senado, 6 na buwan na nagtago. Tapos eto ngayon, patuloy na nagtatago ho, mga kababayan. Kung totoo to, ibig sabihin, tagatago sila ng mga pugante. Baka ho ang susunod na masasabi ni Mami Pebbles si Rodante Marcoleta nandoon na din sa loob ng INC. Oh. Ano yan? Bakit hindi nyo i-welcome ang gobyerno na pumasok sa loob ng simbahan nyo? Kasi makikita yung armory nyo. Bakit marami kayong armas? Makikita yung death army nyo. Bakit marami kayong tao na may mga dalang mga baril, mahabang baril, di ba? Hindi ganyan ang relihiyon. Anong pinoprotektahan mo para pahawakin mo ng baril at magkaroon kayo ng death army? Yun. Kasi ang INC, hindi lahat to sinasabi ko. Yung mga nasa ibaba, wala po kayong nalalaman. Okay. Ibig sabihin, yung mga, tawag dito, mga miyembro. Kasi ako talaga mga boss chipa mo, sir. Madami akong kaibigan ng mga INC. Yung mga actually, merong mga kamag-anak din ho, mga kababayan. Ang tingin ko sa kanila, sila yung mga mahihinhin, no? Sila yung mga tahimik. Yung tipo ba, ang alam ko lang sa kanila kapag yung black voting, yan, sama-sama. Kapag botohan na po, sama-sama talaga sila. Yan yung tingin ko sila, mahinhin talaga. Tahimik, no? Hindi yung masyadong hindi kagaya nating mga Katoliko. Medyo maaligaga tayo, mga kababayan. Wag naman sasama ang loob natin, pero yun yung nakikita ko lang po. Pag nakikita ko sa kalsada, naglalakad, mga simple yung damit nila, simple yung pananamit, naka-slacks, tapos polo, ganun lang po. Yung mga kababaihan naman po, medyo mukhang luma yung kanilang mga suot, pero
Yun yung nakikita ko para masabi ko na, "Oh, tingnan mo sila parang ang tatahimik nila." Oh, Bakit hindi nyo i-try pasukin ang loob ng sentral, yung bahay ni Manalo, nang malaman nyo ang katotohanan ng pinaggagawa ng mag-asawa na yan? wow. Marami pa akong ilalabas na katibayan ng mga sindikato ni Manalo. Wow. Sa katotohanan lang, yung dalawang mag-asawa na yan, nagdadialysis na yan. Alam niyo ba yon? Hindi. Ibig sabihin, pag dialysis mo siyempre naglilinis ng dugo, mga kababayan. Medyo medyo delicates na din po 'yun. Ano po, tsaka yung iba nga weekly kung mag-dialysis, eh. Yung iba naman, meron every 3 days kung di ako nagkakamali. Si Manalo, nagdadialysis na. Saka si Lynn Ventura Manalo. Sugalera yan. Wow. Alam niyo kung sino kalaban niya sa sugal? Si Lito Atienza, si Manny Pacquiao, at si Chavit Singson. Sandali, Lito Atienza. Oh, Manny Pacquiao. Hanggang ngayon, kung si Manny Pacquiao magsusugal tapos alam niya puro Manny Pacquiao Christian naman. Sandali, pakinggan natin, tuloy lang natin. Kaya kayong tatlo, Lito, Chavit, and Manny, sabihin niyo yung katotohanan. Magsalita kayo kung talagang para sa bansa kayo. Huwag kayong magsinungaling. Chavit, asahan mo dyan kay Chavit Singson. At sa INC, i-welcome nyo ang gobyerno. Papasukin nyo sa loob ng sentral. Ipakita nyo na wala kayong tinatago. Yun lang yun. Huwag kayong gumawa ng chismis na papasukin kayo at huwag kayong nakikialam sa politika. Nung time na impeachment na peace rally ek nyo, na kesyo gusto nyo ng katahimikan, di ba? Nagrally kayo. Kinampihan nyo lang si Sara. Pero nung rallying patatalsikin, si PBBM, nagrally din kayo, hindi para protektahan si BBM. Pinaakyat nyo sa stage si Amy Marcos para sabihin sa buong mundo. Yan yung paninira. Tapos sasabihin sa atin nung INC, kumbaga kapayapaan lang ang gusto na doon. Pero, biruin mo, tingnan mo, akala nila tapos na si Pangulong Bongbong Marcos doon sa rally na yon. 'Di ba nung si Mangga, 'di ba si Amy Marcos pumanik doon? Eto yun eh, natatandaan ko yung huling rally ng INC. Ano po, nandun na talagang all cast na sila doon. Huling-huli nga si Amy Marcos. Dahil mukhang alam nila yung mga sasabihin ni Amy Marcos, mga kababayan. Tapos naalala nyo din, ang sinabi, si Sara Duterte daw po, mga boss Chipamosen, nakabarong na. Si Saldico, nasa Japan na. Kumaga, iniisip siguro ng mga nakapaligid, wala na. Etong si Bongbong Marcos, tuldok na dito to kasi magsasalita na si Amy Marcos na yung kapatid niya ay gumagamit na ipinagbabawal na gamot. Yun siguro yung iniisip nila. Oh, Sara, magbarong ka na. Saldico, pwede ka nang umuwi kapag ka natapos ito kasi tuldok na si Bongbong Marcos. Ay kaso, walang nangyari mga kababayan eh. Ano po? Hanggang ngayon po, mga boss Chip Amoser, hindi ho sila pinapaniwalaan ng mamamayang Pilipino. Di ba? It wasn't me. Oh. Hanggang ngayon po, ayun sila. Paubos ng paubos. Di ho ba? Na gumagamit ng droga ang presidente. Diyan pa lang kitang-kita kung kanino kayo kakampi. Di ba? Siyempre, hindi naman paakyatin ng INC si Amy Marcos kung hindi kung ayaw nila o kung hindi nila alam yung sasabihin ng si Amy Marcos. 'Di ba? Sa 2028 tuldok na natural. Ano ng putik naman. Kailangan ko pa bang i-debate 'yan? Nasa 2028 tuldok na si Pangulong Bongbong Marcos, natural naman. Tapos na yung kanyang tapos na yung kanyang
panahon para maging presidente eh. Miski kami magsasabi, wala na, tapos na si Bongbong Marcos, 2028 na. O July 1, iba na ang presidente. Di ba? Hindi ko na kailangan siguro i-debate yan. Masyado kayong pakialamero. Oh. Bukod sa nakikialam na kayo, ang dami niyong sindikato, lalo na sa loob ng Bureau of Customs. Mula sa head hanggang sa ibaba. Kaya niya, sabi ni Ma'am Tingting, 0771, sana tumakbo pa siya ng vice. Hindi po malayo, hindi po lalo na kapag ang taong bayan sumigaw ng ganyan po. Paano kung ganito? Pakinggan nyo to mga DDS ha. No, hindi ko naman kayo sa talagang pinapahina ang inyong loob. Ano po? Dahil kayo, syempre, ang tagal nyo nang sinusubukan na matanggal si Bongbong Marcos na ating presidente sa pagiging presidente pero hindi nangyayari, di ba? The reals? Kaya ang sinasabi nyo na lang sa 2028, so kayo magtatago. Lagot na kayo. Lagi nyo sinasabi yung ganon. Hindi sa gusto ko kayong mawala ng pag-asa. Paano? Kapag yung style ni dating Pangulong Duterte, ginagaya lang pala ni Atty. Leni Robredo. No? Hindi ako tatakbo kasi 2026 pa lang ngayon eh. 2026 pa lang ngayon. Masyado pang mahaba yung 2 taon para mag-decide ng ganyan, di ba? Hindi ako tatakbo, biglang sabi ng mga sabi ng mga administration, no, na sumusuporta sa admin. Atty. Leni, sige na, takbo ka na, no, kailangan ka ng mamamayang Pilipino. Tapos nandiyan yung mga kakamping. So, na puwersa. Talagang napilit na tumakbo mga kababae. Paano yun? Paano kung nagtandem yung Leni Robredo sa pagka-presidente tapos Bongbong Marcos sa pagka-vice-presidente? Laglag ang mga tuka ng mga DDS kapag ganyan ang nangyari. Di po ba mga kababayan? Simple lang, no? Yung sinasabi nilang 2020, kahit sabihin pa natin na makalusot ang vice-presidente na si Sara Duterte, dito po sa impeachment niya, kung ang makakalaban niya naman ay presidente si Leni, Atty. Leni, at tapos vice president naman po Bongbong Marcos, syempre kaming mga admin, ang iboboto namin si Atty. Leni Robredo sa pagka-presidente. At ang kakamping naman po dahil pinagtiwalaan po si ni Atty. Leni Robredo si PBBM, bango di yun naman din po, ganun din po, vice versa lang. Yari, di ba? Si Leni malabong manalo. Pinuntahan nga ng vice-presidente mo eh. Di ba? Si Leni Robredo, go there. Daddy, why didn't me there? Yeah, later. Okay? Pinuntahan nga ni di ba, ni Sara Duterte doon sa kanyang bahay sa Naga, ang dating vice-pangulo para para pasuportahin sa kanya, mga kababayan. Yun lang naman yun. 'Di ba? Grabe. Soon, no? Grabe yung pangahamak nung dating Pangulong Duterte kay Leni Robredo. Tapos magulat ka, bigla na lang mababalita na si Sara Duterte pumunta, walang paalam. 5 minutes o 5 minuto bago dumating sa bahay ni Robredo, saka lang nagsabi. Para saan yun? Kaibigan ba sila? Hindi naman. 'Di ba? Yung mga bossing. No? Simplehan natin. 31 million yung sinasabi nyo. 'Di ba? 32 million yung laging sinasabi ng mga DDS. Kasama pa kami diyan. Pero nagtataka kami hanggang ngayon, isinisigaw nyo 32 million pa din kayo. 'Di ba? Pero mga kababayan, tayo pag dito sa ating channel, ano sinasabi natin? Yung katotohanan. Bumoto kay Pangulong Bongbong Marcos 31 million. Di ba? Bumoto kay Pangulong Bongbong Marcos 31 million. Ngayon, alam natin, mayroong mga DDS na tumiwalag, kumalas, umalis na sa unit team. Ilan ang binawas ko? Sabi ko nga, 11 million ang binawas ko eh. Di ba?
So ngayon, 20 milyones ang natira sa atin. Ano po? Kumbaga, hindi yan yung eksaktong numero po, pero yan lang yung ginagamit ko. 20 milyones natira sa atin. Ngayon, pag nagtandem yung pink at pula, yung Lenny at Bongbong, yung 20 milyones na natira, no? Dito sa atin, at yung mismong botante ng mga kakamping na nakikita natin, 20 milyon na din po, kagaya nung nakita nating like, nakuhang boto ni Kiko at ni Bam Aquino, pag nagtandem, 40 milyones. Eh yun pong mga DDS, sila-sila na lang nandun Iilan-ilan na lang ho, mga kababayan, di ba? Pag nagtandem si Sara Duterte at saka si Robin Padilla, sino boboto sa kanila? DDS at DDS pa din. So sa madaling salita, sila-sila na lang ho, mga kababayan. Di ba? Sila-sila na lang po, mga Boss Chief Amo Sir. Yan yung pinakamadaling explanation dyan. Meron kayong asosasyon dyan sa loob ng costume na iglesia lang ang pwedeng maging member. Bawal ang Katoliko. At yung asosasyon na yun yung mga corrupt sa loob ng BOC. Ibibigay ko ang listahan yan. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako natatakot sa iglesia ni Cristo, iskan ng inanyo. Kung hindi pa kayo hahawak ng So sa madaling salita, hindi naman kayo matatapang. Ilabas nyo yung pumatay kay Gold Dagal. Dinabas ko na yung warrant. o yun nga sabi ni Lay Lesta, no? Dati nga ito kay BBM, kasama din kami doon dati. Kaya nga kami, aminado kami na talagang may mababawas doon sa 31 million. No? Kaya ang sinasabi namin, maaari na 20 milyon na lang kaming natira na sumusuporta sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos o kay PBBM dahil yung 11 milyon ikinaltas ko. Diyaan sa mga DDS hanggang ngayon makakapal pa din ho ang mga muka na sinasabi na 32 million sila. Isinasama pa din po yung bilang natin na dating sumuporta kay Vice Presidente. Nakita niyo po yung pagkakaiba, mga kababayan? Hindi tanggap nitong mga ito na wala na ang suporta sa kanila. Onti na lang po. Ubus na. Kada magpapatawag sila ng mga parali-rally nila, meron pa bang pumupunta? Wala na po, mga kababayan. Diba? So ngayon, dahil ang binabanggit po dito ni Mami Pebbles, mga Boss Chief Amo Sir, maaari posible na nasa loob daw po ng kapilya o simbahan ng iglesia si Bato at si Bato at si Bantag. Baka sa susunod pati si Rodante Marcoleta dyan na din po, mga Boss Chief Amo Sir.